Magandang araw po mga idol. Sa araw na ito ay magluluto tayo ng simpleng biryani. Eto't may ginisa na tayong kasoy nuts at saka yung dry grapes. Yan mga idol. At dito naman ay meron tayong nakasalang na ginayat na sibuyas. Mekos-mekos lang natin ito hanggang ito ay magkukulay brown siya. At isisit aside natin. At dito naman mga idol, meron na tayong nilagay na tubig. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Nilagyan na natin yun ng pangsahog. At dito naman mga idol, ready na ang ating pang toppings sa ating biryani. Set aside lang natin yan mga idol. At mag-uumpisa na tayong mag-gisa. Ayun, maglagay na tayo ng kawali mga idol. Katapos yan, maglagay na naman tayo ng olives oil. Olives oil ang gamit natin dito mga idol. Kasi nga, yun ang request ng amo. Kasi nga, healthy na. At masarap pa daw. Yun ang sabi nila. Ewan ko lang. Sila na nakakaalam nun. At dito naman mga idol, mekos lang natin to. Babalik tayo dito sa sinaing natin mga idol. Hindi pa pala yung sinaing, tubig pa pala yung pinakuluan. Iyon, kulong-kulo na siya mga idol. At sa parteng ito mga idol, pwede na nating ilagay yung nababad nating bigas sa tubig. Binabad natin yan ng mga 2 oras mga idol para madali siyang maluto. At lulutuin lang natin yan mga idol, mga 80% lang ang kanyang luto. Mekos-mekos lang natin yan. Antayin lang natin siya na mag-okay na siya. At dito naman mga idol, babalik na naman tayo doon sa ginisa nating sibuyas. Medyo nag-light brown na siya mga idol. Ilalagay na natin ang green chili. Iyon, gisayan din natin yan. Isabay natin yung green chili para medyo mag-a-absorb yung kanyang anghang mamaya mga idol. Kasi nga ginisa natin mag-ano na yun. Kayo na bahala doon. Tapos ngayon mga idol, maglalagay na naman tayo ng kamatis. Iyon. Damihan na natin kunti ng kamatis mga idol. Iyon, pulang-pula mga idol, di ba? At saka mekos na naman natin yan mga idol. Mekos lang ng mekos hanggang ikaw ay magsawa sa kakamekos. O, di ba? Idiin natin para madali siyang maladurog. At ayun na nga mga idol, pwede na yan. Maglalagay na tayo ng garlic paste niyan. Yung garlic paste natin dyan mga idol ay naka-blender yan. Fresh na fresh from the bowl. Alright, so mekos na naman ulit. At pag okay na yan mga idol, malambot na yan, ilagay na natin yung mint leaves. Yung mint leaves mga idol, yan ang magpapadagdag ng bango mga idol. At saka maglagay tayo ng asin. Kung ano na lang yan, tansyahan na lang yan mga idol. At saka itong madras curry powder na mix na yan mga idol, yung mga Arabic spice. Tapos huwag kalimutan yung yogurt mga idol. Ito ay nagpapadagdag din ng sarap doon sa sauce natin mga idol. At pag okay na yun mga idol, this is a time tikima na. At yun, okay na mga idol. Balik tayo sa sinayang natin mga idol kasi kumulo na at okay na yan. Nagready na naman tayo ng salaan at drain na natin yan. Itapo natin ang tubig niyan mga idol. Kasi nga, lulutuin pa natin yan mamaya, wala ng tubig sa mahina na apoy. At yan mga idol, ready na ang ating kanin mga idol. Hindi pa yan totally luto, pero okay na rin yun. At saka dyan mga idol, balik tayo sa ating ginisa kanina na sauce. At sa time na yan, lagay na natin ang manok. Yung, mekos lang tayo ng mekos dyan mga idol para mag-absorb yung sauce sa ating pinaritong manok. Actually, yung mga prito natin dyan mga idol, timplado na yan. Pero yan pa rin yung timpla talaga niya na naayon sa biryani. Yung. So, okay na yan mga idol. Takpan na lang natin at i-steam natin ng mga ilang segundo. At hinaan lang natin ang apoy niya para hindi naman siya masusunog. At dito naman mga idol, mag-umpisa na tayong prepare ng kaniyang tawag niyan, mag-prepare ng kanyang paghaluan ng sabay-sabay. Yun na yun. Kayo na mag-adjust mga idol. Yun, lagay na natin ang bigas. Gagawa tayo dito ng 2 layer. Ang unang layer, patagin lang natin yan. Hatiin lang natin ang bigas. At saka lagay natin yung manok na ating ginisa kanina mga idol sa kanyang sauce. Antayin lang natin siyang mga idol na mahati natin. Tapos yun, hatiin lang natin sa kanyang gilid para pat siya, tawag doon,
patas yung kanyang kapal. At saka ito na mga idol, yung ginisa natin kaninang sauce at nilagay natin ng manok. Diyan mga idol, patong lang natin yan sa kanin. Limasin natin yan mga idol para hindi masayang yung hindi sayang yung kanyang lasang sarap. Sana all masarap. So yan ang mga idol, anuhin lang natin yan, ayusin lang natin yung pagkalagay ng manok, yung para paglagay natin sa pangalawang layer ng kanin ay siya, yung talagang matabunan talaga siya. Pero bago pa man yun, maglagay muna tayo ng toppings dyan. Yung pinirito nating sibuyas, kunti lang mga idol, di naman natin damihan kasi daming toppings ang gagawin natin mamaya. At yun na nga, yung dry grapes tsaka yung kasoy nuts, kunti lang din. At sa parting ito mga ka-idol, dito na tayo mag-uumpisang, hindi pala mag-uumpisa, itutuloy na natin ang pangalawang layer ng kanin mga idol. Alright, so ganyan lang mga idol ang pagbibiryani. Mahirap siyang gawin, may proseso lang, pero okay naman sa lasa mga idol. Talagang masarap kasi nga timplado na naman yung kanyang kanin at saka timplado na rin yung manok niya. So talagang masarap talaga siya mga idol. Masarap na masarap. Talagang makakalimot ka sa pangalan mo pag ikaw ay nakatikim. Art, charot. Joke lang yan mga idol. Sa tunay mga idol, masarap talaga yan. At sa parting yan mga idol, okay na yung ating pangalawang layer. Lagay naman tayo ng kunting toppings. Yun lang din ang ginagamit nating toppings: sibuyas, dry grapes at saka yung kasoy nuts. At sa bandang iyan mga idol, maglalagay tayo ng kulay orange yan mga idol. Organic din naman yan mga idol, hindi naman yan na ordinaryong coloring lang. Tsaka yun, may halo yung japran ang tawag dyan. Bulaklak ata yung japran, tapos pinatuyo. Pag nilagay sa tubig, ganyan yung magiging kulay niya. Yon. Okay na yan mga idol. At takpan na natin gamit ang aluminum foil na ito mga idol. Yon. Ayusin lang natin yung takip niya mga idol para pag sinalang natin sa apoy ay hindi lalabas yung kanyang init at sa loob lang talaga mag-circulate hanggang sa tuluyang maluto yung 80% na sinaing natin. At yun na nga, ready na yan mga ka-idol. Ibalik na natin yan sa oven. Yun, apoyan natin ng mahina lang, yung dahan-dahan kasi 30 minutes natin yan na ilagay sa dahan-dahan na apoy. At okay na yan mga ka-idol. Takpan na lang natin yan para mag-circulate sa loob yung kanyang init. At after 30 minutes, ito na mga idol, ready na ang ating chicken biryani. O diba? Tingnan nyo naman ang kulay niyan. I-mix lang natin yung dalawang kulay, yung kulay dilaw at kulay yellow. Tapos, yun, duko tayo sa ilalim para makakuha tayo sa tatlong kulay, puti, orange at saka dilaw. Saka paibabaw na ang manok. Alright, ito na mga idol, ang ating chicken biryani sa plato na. O, diba? At di na wag nating kalimutan, maglagay tayo ng toppings niya. Yung sibuyas, yung dry grapes at saka yung kasoy nuts. At ready to serve na mga idol. Alright, thank you for watching. Follow for more.